Totoo nga ng pag-ibig ay makapangyarihan. Minsan, mapaglaro ito na pwede palang mangyari ito sa totoong buhay. Karamihan pag-ala si Mr. o Mrs. ng ibang bansa. Iba na din ang ginagawa ng mga iba. Nagiging buhay binata uli o dalaga sila. At talaga namang naghahanap sila ng iba para lang mapagbalingan ng kanilang atensyon. Hindi naman karamihan ganito ang mga ugali, pero karamihan, mostly, ito ang ginagawa. Hindi nila maisip ang sakripisyo ng mga asawa nila sa malayo. Isang kwento na bubuhay sa inyong mga dugo. Dito nagsimula ang lahat ng kwento kung bakit nagkapalit ng mga asawa sila Aya at Madel, na pinamagatang kwento ng isang OFW na nagsekripisyo sa ibang bansa, pero hindi niya akalain na mawawala lang ang isang pamilya na kanyang binuo dahil sa maling desisyon ng asawa nito. Nasa 17 at 19 na nag-asawa sila Madel at George, at kinuha nila si Aya na flower girl sa kanilang kasal dahil si Aya nasa 10 taon gulang noon. Ng mga taon na yon, magpinsang buo si Madel at Aya, at ang mama o magulang ni Madel at ang halos nagpapaaral dito. Sa likod sila bahay nila sila nakatira dahil na din sa kahirapan sa buhay. Namasukan na tagalaba ang ina ni Aya at nagkaroon ng anak sila George at Madel. Lalaki ang naging anak nila at naisipan niyang mag-abroad si George. Si George na halos ibigay na ang lahat sa sahod sa Pinas. At minsan, sinabi ni Madel na kunin nila si Aya na mag-alaga sa anak nila para naman mayroong siyang katuwang o kahalili sa pag-aalaga sa anak daw nila. At pumasok nga si Aya ng taga-alaga sa anak nilang dalawa. Dumaan ang mga maraming taon. Nagdalaga si Aya at nagka-boyfriend ito. Sa bandang dako naman, si George na halos nasa ibang bansa. Nakayod kalabaw, trabaho at bahay ang ginagawa. At laging kausap ang misis niyang nasa Pilipinas. Okay naman ang usapan nila ng asawa. Pero minsan nagtaka siya, ba't ala yung misis niya at si Aya na ang laging pinapakuusap sa kanya. Kasi kuya, busy si ate. Iniwan ng cellphone sa bahay kasi sinundo si Junjun, wika ni Aya kay George. Ang tinutukoy ang anak nila na nasa school o eskwelahan. Nang lumaon, lagi silang nagkausap o magkausap na dalawa sa phone. Tawag ng tawag si George at nagtataka na ito. Ba't ang laging wala ang ate mo? Anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya dyan?
Wika minsan ni George kay Aya. Kuya, iwan ko. Busy kasi. Daming ginagawa, sabi ni Aya kay George. Lahat pinagtatakpan ni Aya. Si Madel sa mga pinaggagawa nito sa Pinas. Humantong ganito na ang mga nangyayari. Nawala ang komunikasyon sa dalawang mag-asawa. At si Madel, iba na din ang ginagawa. Gabi na kung dumating at lagi may kausap sa phone at laging tawa ng tawa ito. Nagbuhay dalaga uli ang pakiramdam. Kaya minsan nag-aaway sila ng ina nito dahil pati anak niya napabayaan na din niya. At laging sinasabi, nandyan naman daw si Aya. Sinasahuran kung hindi bantayan ang anak nito. Minsan, nagbibihis na si Aya makipagkita sa boyfriend nito. Nakita siya ni Madel at tinanong kung saan siya pupunta. Sinagot siya ni Aya na makikipag-date sa boyfriend niya. At sinagot siya ni Madel. Siya na daw ang maghahatid sa kanya sa kanto kasi may motor naman siya. Kaya umuuna lang si Aya. Medyo malayo din naman ang lalakarin. Punta sa kanto. Kaya di na siya nagdalawang isip. Sumakay siya sa likod ni Madel na nagdadrive. Pansin ni Aya, mabango si Madel at nakapustura ito na kung tutuusin mas maganda pa ang damit nito kaysa sa kanya. Ihahatid lang naman siya sa kanto nito. Hindi na napansin ni Aya kung anong tumatakbo isipan nito. Kaya hindi niya namamalayan na sa harapan na pala nila ang boyfriend niyang naghihintay sa kanila. Si Briggs. Unang binati ng lalaki si Madel kay Aya. Salamat sa iyo, Madel. Ganda mo naman, wika ni Briggs na matamis na nakangiti kay Madel. Nagkatinginan ang dalawa ng kung parang mayroong ibig sabihin ang mga kanilang titig na makahulugan. At nang nagparamdam na lang si Aya na nasa likuran ni Madel, yon ang saktong baling ni Briggs sa girlfriend nito. San bang lakad niyo? Baka pwede akong sumama. Sumama ako, chaperon, wika ni Madel. Madel sa dalawa na nakangiti ng matamis. Hindi makahindi si Aya dahil si Briggs na mismo ang mabilis na nag-oo. Kaya hindi na makatanggi si Aya. Ang motor ni Madel ay iniwan sa kanto kasi kilala naman siya. Kakilala naman niya ang mga tao doon at sila ay lumakad. Nag-uusap ng dalawa si Madel at si Briggs at na out of place naman si Aya sa dalawa. Nanood silang tatlo sa sinihan. Siyempre, madilim sa loob. Hindi alam ni Aya na magkahawak kamay ang dalawa, si Madel at Briggs. Nagdaan ng mga araw, nag-iba na ang trato ni Briggs sa girlfriend. Inaasahan ni Aya
na may message galing sa boyfriend dahil tinitignan nito ang cellphone pero wala man lang ni hi ni ho na message o tawag. Wala siyang kamalay-malay na nagkikita ang dalawa, si Madel, at kung saan-saan sila nagdi-date. Kaya ito ginagabi sa uwi at di pumipirmi sa bahay nila. Nawili na sa boyfriend ng pinsan. Sa ibang yung dako naman si George nang matapos ang kontrata sa trabaho bilang seaman, umuwi ito sa Pilipinas at tuwang-tuwa ito dahil nakasama nito ang mag-iina niya pamilya. Nasa harapan na siya ng bahay nila Madel at si Aya ang nagbukas ng pintuan sa kanya. Hindi makapagsalita si Aya dahil nasa Pinas na si George. Laking pagkamangha nito at natulala sa harapan niya ang asawa ng pinsan niya. Ikaw si Aya, ano, ang laki mo na at gumanda parang kailan lang, wika nito sa dalaga na nakatitig sa dalaga. Ewan ba't biglang kumabog ang dibdib ni Aya. Asan palang ate mo, wika ni George sa kanya. Kaya di makapagsalita si Aya. Kuan kuya, busy. Nasa labas, sinundo ng mga kaibigan. Inom ka muna kuya. Kumain ka na ba? Paghahanda kita ng pagkain kung di ka pa kumain kuya. Madami silang pinag-usapan. Alam naman ni ate na darating ka, di ba? Wika nito sa lalaki. Oo, kaso naka-out of coverage ang phone niya. Lagok siyang tinatawagan. Kaya, yun, di ko siya makontak. Kaya, ako na mismo ang umuwi dito pagkagaling sa airport. Ganun ba kuya? Sakto namang kauwi ni Madel. Galing sa labas. Galing makipag-date kay Briggs. Hindi alam ni Aya na ang boyfriend niyang si Briggs ang laging kasama ni Madel at may relasyon ito. At ito ang laging kausap sa gabi-gabi. Si George pumirmi naman ng 3 months sa Pinas at nakita nito na laging si Aya ang nag-aasikaso sa kanya at pati na din sa anak nila ni Madel. Dahil si Madel laging nasa labas, sinasabi nito na busy itong nagtitinda ng alahas kaya kailangan ng magtrabaho para may pera at lagi itong gabi na kung dumating. Isang gabi, mahal, sa tagal ko na dito sa Pinas, wala ka man lang panahon sa akin. Bakit? Wika ni George kay Madel. Mahal, alam mo namang nagtatrabaho ako sa labas at pagod ako, kaya gusto ko nang magpahinga. Wala nang nagawa si George dahil nga sa pagod si Madel. Galing sa labas at hindi nito masyadong naaasikaso si George mula nga nang dumating ito. Wala ni isang gabi na magkasama sila sa gabi at nagkakasolo man lang. At si George laging sinasabi yon kay Aya. Ang tampo ng loob sa asawa.
Tagapakinig lang si Aya sa tampuhan. Mag-asawa. Ala naman siya maisagot kasi nga ala na pa naman siya asawa kaya nakikinig lang siya sa usapang mag-asawa. Dumating ang araw na aalis na si George at magtatrabaho o babalik na sa ibang bansa. Magtrabaho sa uli sa malayo nang pagsabihan niya si Aya na bantayan niya at huwag pababayaan ang mga anak nila ni Madel. Tumango na lang si Aya dahil may kutob na din siya na niloloko din siya ng boyfriend niyang si Briggs. Dumaan ang mga araw, nagbuntis si Madel. Tuwang-tuwa si George na 2 na ang anak nila. Nang misis niyang si Madel, kaya naman doble trabaho at padala uli sa Pinas ang ginagawa nito. Sa Pilipinas naman, dumating ng araw na malalaman na sumingaw na ang lihim ni Madel at ni Briggs. Nagkabukingan na ang mga lihim ni Madel at boyfriend ni Aya. At sila'y nagtanan na 2 at iniwan ni Madel ang mga anak nito sa magulang. Gustuhin man kausapin ng magulang ni Madel ito. Pero sarado na ang isipan. At umuwi si George. Pinakiusapan niyang mag-ayos silang mag-asawa at ayusin ang dapat ayusin at malugod niyang tatanggapin ang lahat. Nagmakaawa siya. Madel, alam mong mahal kita. Pwede pa naman nating ayusin ito. Please, bumalik ka na sa akin. Ayaw ko naman na mawala lang ang pinagsamahan natin sa tagal ng panahon. George, kailanman di na may babalik pa ang pagmamahal ko sa iyo pagkat di mo naman kaya na ibigay ang pangangailangan ko bilang asawa mo. Ang tagal mo nga sa malayo. Madel, ginawa ko naman, di ba? Umuwi ako. Pero naging busy ka na. Ayusin na natin to, mahal. Ay nako, wag na George. Masaya na ako. Kaya di mo na ako kailangan pang gambalain. Kinausap ni George ito. Pero hindi siya pinakinggan ni Madel. At ayaw nang bumalik sa kanya. Kaya wala siyang magawa at kinuha nito ang 2 anak nito at pinakiusapan si Aya na siya muna ang mag-alaga sa 2 bata. Umuwi sila George sa Batangas kasama ang 2 anak nito. Nang isa ay kapapanganak pa lang. Dumaan ang maraming araw. Nakapagpalagayang loob ni George si Aya dahil iisang bahay lang sila nakatira. Asikaso siya ni Aya. Hindi lang kasama sa bahay o taga-alaga ng anak ang
ang ginagampanan nito dahil na din sa kahihiyan ng ginawa ng pinsan. Inako lahat iyon ni Aya at na-inlove siya sa asawa ng pinsan at iyon si George. Si George naman ay napapalapit na din ang kalooban nito kay Aya. At doon namuo ang kanilang pagkakaintindihan na dalawa. Isang gabi, habang pinapatulog ni Aya ang bunso, pumunta doon si George. Aya, gusto kitang makausap. Aya, ano yun Kuya George? Ba't mo ako kinukuya? Sagot nito sa kanya. Nakangiti ito't sinulyapan si Aya. Nai-inlove na talaga si Aya, kaya lumayo na ito sa lalaki. Di niya alam, sumunod pala ito sa kanya. Nagpunta si Aya sa loob ng kwarto at naghanda para maliligo na sana siya nang magsalita si George sa likuran niya, kaya sa taranta ni Aya. Di niya alam ang gagawin dahil ang damit niya nasa lapag na. Aya, tumingin ka sa aking mga mata. Alam ko, mayroon ka ding pagtingin sa akin. Nang tinaas ni Aya ang kanyang mata, nasa harapan na pala niya si George. Wala siyang magawa at nagkasalubong ang mga mata nila. Walang ano-ano'y nagtitigan. Tinitigan ni George si Aya at sila'y nagtitigan na dalawa. Tinanggap ni Aya yon, kaya nagtagal ang pagtititigan nila. Tao lang din si George. Nagpatangay na lang si Aya sa dikta ng damdamin niya at sa agos ng kagustuhan ni George. Sa bandang dako, umuwi na din si Madel sa bahay ng magulang. 2 taon na at hinanap niya ang mga anak nito at pumunta siya sa bahay nila George sa Batangas. Katok ng pintuan ang madidinig. Nang buksan ni George ang pintuan ng kanilang bahay, nakita nito si Madel sa harapan. Napadalaw ka, Madel. Mayroon ka bang kailangan? George, kaya ako pumunta dito. Gusto ko na makipagbalikan sa'yo. Tama ka nga. Napag-isip-isip ko na ang pagkakamali ko. Madel, di kita maintindihan. Ngayon pa, sa tagal ng panahon, sinayang mo. Madel, di na ako pwedeng pang makipagbalikan sa iyo. May mahal na akong iba. Sinabi ni George na mayroon na siyang napupusuan at takang-taka si Madel dahil alam niya at wala itong babae sa buhay dahil alam niya na mahal siya ni George. George, ako ang asawa mo. Pero bakit? Mula nang umalis ka, Madel, di na ako pinatahimik na isang tao. Siya na ang umuko pa sa pwesto mo na dati gusto kong buuin. Wika nito. At
sakto namang labas ni Aya mula sa kusina at nakita niya si Madel at napabaling ang tingin ni Madel dahil gulong-gulo na ang isipan nito at si Aya ang pinagbalingan nito sa kanya. Tinuro-turo ito. George, ito bang pinagmamalaki mo? Ito ba siyang pinagpalit mo sa akin? Ang pinsan ko, pinagpalit mo talaga ako sa kanya. Sa pangit na yan, wika nito kay Aya. At siya'y nanggagalaiti sa kabiglaanan. Natumba silang dalawa at nagpagulong-gulong sa palabas ng bahay. Hindi makareaksyon si Aya sa kabiglaanan. Si George ang umawat sa kanila at niyakap si Aya. Nagsalita si George. Tama na, Madel. Sino bang may kasalanan? Di ba ikaw? Iniwan mo ako. At tao lang din ako. Madel, kung ayaw sa akin ng isang tao, di ko na pinagsisiksikan ang sarili ko. Kaya, hindi din sa mukha makikita ang kalinisan ng pagkatao ng isang tao, kundi sa puso. At si Aya ang umako lahat na sana ay iyong responsibilidad sa pagiging asawa, ina ng ating mga anak. Sa kanya ko natutunan kung paano tumayo sa sarili kong paa. Mga paa nawala ka. Wika nito kay Madel. Madel, makakaalis ka na. Wika ni George sa kanya. Lumong-lumo si Madel dahil hindi na siya tanggap ng asawa. Kaya umalis si Madel sa lugar na iyon. Pero wala na siyang magawa. Alam niya, kasalanan niya ang lahat kung bakit nawala si George sa kanya. Kaya inayos ang lahat at nagkausap-usap sila na hatian ang mangyayari sa kanilang mga properties o mga pag-aari at sa kanilang mga anak. Nakuha ni Madel ang bunso kasi napag-alaman ng bunso ay di anak ni George sa kanya kundi kay Briggs. Dumaan ang mga araw, buwan at taon. Si Madel pinagpatuloy ang relasyon niya kay Briggs at si George kay Aya at nagpakasal nang napawalang bisa ang kasal nila ni Madel at ngayon maligayang magkasama na sila. Aya at George, si Madel at Briggs na ang dalaway nagkapalitan ng mga asawa. Hello guys, nagustuhan ko ninyo ang kwento? Salamat sa mga nakinig o nakikinig sa ating channel. At shout out sa inyong lahat.